kausapin na natin naman si Sir Ronald Llamas at tanungin nga natin yung kanyang anong take niya dito nga sa pagpayag ng ICI na i-live stream na nga ang kanilang mga pagdinig. Magandang hapon po, Sir Ronald. Magandang araw, Sandro at Maan. Oo. Buhay kayo. Oo, Sir Ronald, ikaw raw ang may sala kung bakit mag-live stream na ngayon. Oo, bakit ba? Lagi naman ako may sala. Oo. Yun pala. Oo. Or nasa sala ba kayo? Oo. So yun nga, anong kinalaman mo dito sa kasalanang ito, Sir Ronald? Wala naman. Oo. Long overdue na ito dahil nakita naman natin, tiniklop na yung TRICOM sa Congress, tapos yung Blue Ribbon sa House, medyo nawala for a while sa pagbaba ni Senator Ping Lacson as chairman ng Blue Ribbon at mukhang mag-resume daw mid-November. No? Tapos itong ombudsman naman, bago pa lang, nagsisimula pa lang. So lahat ng mata nakafocus sa ICI. Tapos ang sabi ng ICI ay nakatago o hindi nila ilalabas yung kanilang mga hearings. Kaya maraming mga groups ang nagsalita para ito ay gawing transparent at saka open. At yung hindi masyadong lumabas sa balita ay yung lobby ng Catholic Bishops Conference of the Philippines last Wednesday na kinausap ang presidente, yata yung first time na nag-usap sila, at isa ito sa kanilang hiningi sa presidente dito sa usapin ng anti-corruption campaign. Na kung hindi bubuksan itong investigasyon, ay malaki yung mawawala dito sa kanyang anti-corruption campaign. Dahil hindi lamang impatience ang haharapin ng presidente mula sa mamamayan, kung hindi suspicion. Suspicion. Kaya maganda na nagdesisyon din ang ICI para ito ay buksan. Lalo na last week, kung maalala nyo, medyo napagalitan yata yung isang miyembro nila, si Secretary Babe Singson, noong naglabas siya ng kanyang personal na pagtingin, personal daw, na itong mga witnesses, katulad ng Diskaya, ay do not fit the criteria of becoming state witness. No? Kaya sabi ng mga Diskaya, sige, hindi na kami sasama dyan. Parang sila pa yung galit no? So, yung ganyang klaseng sitwasyon, tamang-tama lang na buksan na nila para mawala hindi lamang yung impatience ng tao, kung hindi yung kanilang mga suspicion. At kung may merong 'di ba sensitive issue na tatalakayan, pwede rin namang mag-executive session. Correct. Sir Ronald. That will be the exception rather than the rule. The rule is to make it open and transparent. The exception ay yung mga executive session probably to protect the witnesses or whistleblowers or to keep those being investigated to run away. No? Dahil may mga ilan na nakalabas ng bansa So para mapigilan yan, pwedeng may mga session na pwedeng through executive sessions. No? Kaya, but that should be the exception rather than the rule. Pero kanina kasi Sir Ronald doon sa organizational meeting ng Senate Committee on Justice, lumalabas na Wala? Ayan. Yun nga, Sir Ronald, yun nga, sa pagdinig nga nung organizational meeting ng Senate Committee on Justice, lumalabas na marami silang hinihiling. Kabilang na nga dyan yung prosecutorial powers at yung immunity from suit kasi nga baka balikan itong mga nag-iimbestiga sa ICI. Ano kung palagay nyo doon? Well, tama lang yun, no, na para bigyan ng ngipin itong ICI, kailangan ng batas. Dahil the ICI was a creation by the President through an executive order. May mga limits yan kung executive order. Kung batas yan, mas malawak ang powers niyan. Pero yung batas might take time. Halimbawa, hindi pa siya dinedeklara ng Presidente as a priority bill. Dapat immediately i-declare niyang priority bill para mapabilis. But even then, it will take time. Pero even if it will take time, marami nang pwedeng gawin yung ICI in coordination with other government agencies. Baka ito yung hindi alam ng mga tao.
hindi na kinakailangan hintayin pa yung 4 weeks na sinabi ng kanilang spokesperson, si Hosaka, para magsimulang maglabas ng mga pangalan na kakasuhan. Pwede nga kwan dyan, parang, di ba, Maan? Zandro, sa eskwelahan natin dati, no? Finish or not finish. Pass your papers. Di ba? So, kung ano yung meron na ngayon, ilabas na this week. Para makita ng mga tao na may output na. Huwag May na hintayin ng update. 4 weeks, 4 months. Oo. Kundi magagalit lamang ang tao. Halimbawa, ang Philippine Competition Commission, meron silang mga rules na ang failed bidding or rigged bidding ay dapat magbayad ng first offense ng 100 million. Kung titignan mo yung ghost projects by its very nature is a rigged bidding. Ibig sabihin, immediately dapat magbayad na kaagad yung mga kontraktor na may gawa ng ghost projects na. Hindi na kinakailangan hintayin ng mahabang kaso dyan. Oo. Immediate na yan. Halimbawa, yung sa COA, may mga rules dyan na pwedeng immediately ay litisin na kaagad yung mga mesada. Ganon din sa DOJ. Ganon din sa Bureau of Customs. Ang Bureau of Customs, pwedeng kumpiskahin kaagad lahat ng mga luxury cars na hindi dumaan sa tamang proseso sa customs. Katulad ng mga luxury cars ng mga Diskaya. Immediate yan. No? Pero Na Sir pwedeng Ronald, gawin. Halimbawa, yung mga insurance, yung mga insurance na na-link yung asawa ni Senator Marcoleta, yung mga insurance na yan, may bonds yan eh. May mga bonds yan na kolektahin ng gobyerno pag hindi na gawa yung proyekto. Kunin na kagad yan para sa mga ghost projects. Kahit later na yung mga substandard, etc. etc. Ang ibig ko lang sabihin, Maan, Zandro, marami nang pwedeng gawin kahapon at ngayon. alright. Okay. Sige po, maraming salamat, Sir Ronald. Wala na tayong oras. Sarang marami pa kaming gustong itanong sana. Oo nga, sayang. Oo, kasi parang... Anytime, Bukas ulit. anytime. Oo, bukas ulit, Meron tayong pinakita sa oras. Pero alam naman natin, no? Yung kaibigan ko si Senator Trillanes ang nauna. Talagang sa oras niya. Sige. Alright. Maraming salamat, Sir Ronald Llamas.